Bibi, ako'y nagbabalik para sa ating Bibi Time. At kanina nga ay napakinggan natin ang kwentong LDR o Long Distance Relationship. Sino ba naman kasi sa atin ang gugustuhing magmahal ng taong mapapalayo o malayo sa ating piling? 'Di ba? Yung mister mo nga na maliit lang ng uwi kasi napadaan sa inuman, miss mo na agad, 'di ba? Minsan nga sinusundo mo pa sa inuman, yun lang. Nakita mong may ibang kalampungan. Pero bes, tignan mo ikaw, sobrang sabik na sabik ka na sa kanyang yakap at halik. Dama ko yung pangungulila mo lalo na ngayong papalapit na ng papalapit ang Valentine's Day. 'Di ba? Wala ka tuloy kalandian na entry sa IG story mo. Mag-isa ka tuloy, wala kang ibang kayakap, wala kang mot-mot. Kaya eto na bes, kung naaalala nyo yung nakaraang caller natin na si Kuya Joshua na pupuntang Qatar, first time magiging OFW na first time din na mawawalay ng matagal sa kanyang fiancé na jowa niya for 7 years. Eto na nga, eto ang twist. Makakausap natin ngayong gabi yung partner niya, yung fiancé niya na maiiwan dito sa Pilipinas. Kunin natin yung point of view ng isang tao na kinakailangang tanggapin yung katotohanan na panandalian siyang maiiwanan ng taong mahal niya para sa kinabukasan nila. Kaya naman eto na siya, wag na natin patagalin pa, i-welcome na natin siya. Hello ate! Hello po, magandang gabi. Yon. Hi ate, pwede ka ba magpakilala ng iyong pangalan, edad, at kung ikaw ay taga saan? Ako po si Jovelyn, 27, from Makati. Yon. Ate Jovelyn, anong work natin? Pharmacy assistant po. Wow, sa hospital. Yes. Si Ate Jovelyn ay taga pharma siya ng isang ospital pero mukhang hindi niya kayang gamutin ang kanyang sariling sakit. Sakit sa puso, ngayong papaalis na yung kanyang jowa. Gusto mo yung tinawanan ko yun? Alam mo Ate Jovelyn, for sure, marami tayo. Nakaka-relate pala ako, no? Marami kayo nakaka-experience niya na yung may iiwanan, panandalian, para sa kinabukasan, di ba? Ate Job, Yes. magkasama ba kayo ngayon ng partner mo? Magka-live-in ba? O hindi? Hindi. So may kanya-kanya pa rin kayong inuuwian? Oo naman, meron. Okay, so proceeding sa ating kwentuhan tungkol nga sa pagiging LDR, which is magiging LDR pa lang kayo, no? Anong feeling mo nung una mong nalaman na may plano pala siyang mga ibang bansa? Actually kasi, ako nag-push sa kanya na mag-apply sa ibang bansa. Kasalanan mo pala to. Charot. Hindi, kasi parang din sa magandang opportunity. Nagulat lang ako na ang bilis pala ng proseso. So hindi pa ako ready na, paalis ka na din pala, ba't ganun ang bilis? So hindi ka Siyempre, nakapag-prepare enough, hindi mo na-prepare yung emotions mo na bigla niya pala talagang gagawin and bigla pala talagang magkakaroon ng opportunity para sa kanya na umalis agad-agad. Oo, hindi ako ready pala. So kailan ba siya alis? 19 ang tentative date. 19. Today is January 15, so ilang tulog na lang, 19, aalis na siya. Oh, Malapit-lapit na. So ano yung mga preparations na ginagawa mo emotionally sa Sa pag-alis ngayon, niya? Oo. gusto ko lang siya makasama. Gusto ko lang siya, andito lang ako. Paano mo hinahanda yung emosyon mo sa paparating at papalapit na pag-alis nitong jowa mo? Iniisip ko lang yung happy memories namin. Aww. Siyempre, para hindi ko dapat ipakita sa kanya na sobrang lungkot ko kasi malapit na siyang umalis. Dapat habang may time pa, masaya lang kami. Physically, anong ginagawa niyong preparation? Wag mo nang sagutin. Alam ko yan. Alam ko yan. Wag mo nang sagutin. Ano naman yung nararamdaman mo ngayon na, di ba, 15 na ngayon, 19, ilang tulog na lang, mabilis na lang yan. Ano yung nafe-feel mo ngayon na parang umuusad yung araw ng sobrang bilis at kinakailangan niya ng umalis?
hindi ko iniisip yung date. Mm. Kasi gusto ko bawat oras, may time kaming dalawa. So gusto ko, lagi siya nasa tabi ko. So, ikaw ba yung tipo ng girlfriend na iyahatid siya sa airport, magpapabaon ng sangdamakmak na halik, at sobrang higpit na yakap? Ayaw niya akong ihatid ko siya sa airport. Bakit? Kasi ayaw niya daw akong makitang umiiyak. Aww. Pero Gusto ikaw, niya kung pang- tatanungin ka, gusto mo bang ihatid siya sa airport? Gustong gusto ko. Hindi mo ba maipakiusap sa kanya na, sige na, kahit sa huling sandali man lang, bago tayo ulit magkahiwalay or magkita, ihahatid kita? Kung iisipin ko yung part ko, gusto ko. Pero kung iisipin ko yung part niya, parang iintindihin ko na lang siya. Kasi mahirap mahiwalay kapag may nakikita kang umiiyak. Tapos ikaw paalis ka na. So feeling mo mas bibigat din sa nararamdaman niya? Mas mabigat sa pakiramdam niya yung ganong bagay pag naghatid pa. Pero ikaw ba, Ate Jov, ano ba yung nai-envision mong mangyayari sa'yo kung nai-imagine mo lang yung sarili mo na iyahatid mo yung isang taong mahal na mahal mo, na sanay kang katabi mo na for how many years? For 7 years? 5 years long? Ano yung nai-imagine mong magiging reaction mo doon sa airport once ihatid mo na siya? Baka mahirapan akong umalis sa airport at mahirapan akong tignan siya habang papalayo. Parang ang sakit sa part na hala yung taong nakasama ko for 7 years na araw-araw kong nakikita at nakakausap. Aalis ng 2 years. Ang tagal, parang ganun nasa isip ko. Ano ba yung mga mamimiss mo sa kanya, Ate Jov? Yung pagiging malambing niya, yung pag-aalaga niya sa akin. So ano naman yung mga pinanghahawakan mo sa relasyon ninyo? Ano sa tingin mo yung magpapakapit sa'yo na sa kabila ng hirap ng ganong setup is magiging faithful ka pa rin, magi-stay ka pa rin sa kanya? Ano yung mga pinanghahawakan mo? Yung tiwala namin sa isa't isa. Which is very important. Yes. Yun yung dapat hindi mawala kahit malayo kayo. So sa pag-alis niya naman, kung meron kang kahilingan o mga sana, ano-ano yun? Sana lagi siyang mag-iingat. Lagi niya aalagaan yung sarili niya. Tsaka lagi nilang iisipin na lahat ng ginagawa niyang pagod tsaka hirap para rin sa future at tsaka para sa pamilya niya. Lastly, Ate Jov, meron ka bang mensahe dito sa ating napakapoging si Kuya Joshua bago siya umalis? Hi, mahal. Alam ko, nakikinig ka. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Ingatan mo lagi yung sarili mo, alagaan mo, at saka huwag kang masyadong mag-isip kung kumusta ba kami dito. Lagi mong iisipin kung ano yung nakakabuti sa'yo. Tsaka lagi mo lang akong tatawagan. Yun lang. Sa tingin mo, Ate Jov, on a scale of 1 to 100, gaano mo siya sobrang mamimiss? Pwede bang 110? Humirit pa ng 10. 1 to 100 Sobra na. talaga. Nag-aano ako ngayon, nag-i-imagine ako ngayon. Parang nilalagay ko yung sarili ko dun sa sapatos ni Ate Job. Na oo nga, no, na parang yung taong nakasama mo ng matagal, araw-araw nasanay kang nandyan. Pag may kailangan ka, pag miss mo siya, pag pagod ka araw-araw, easy access, makakasama mo agad. Tama. Pero paano kaya kung gantong sitwasyon, di ba? Kinakailangan kang iwan. Ilang years nga siya ulit doon, Ate Jov? 2 years. 2 years. 2 years is 2 years. Maraming okasyon nga yung lilipas. Maraming monthsary, 2 anniversary, 2 Pasko, 2 bagong taon, 2 Valentines na hindi mo makakasama yung taong to. Nakakalungkot isipin, pero yun nga, sabi ni Ate Jovelyn at sabi rin ni Kuya Joshua noong nakausap ko siya,
kailangan gawin para sa kinabukasan. So wala namang choice. Kung may choice man na mag-stay sa Pilipinas, bakit hindi? Pero kung may better opportunity abroad, bakit rin naman hindi? 'Di ba? So finally, Ate Jov, last na. Kung meron kang mensahe para sa inyong dalawa naman, ano yun? Para sa aming dalawa, sana umabot tayo sa kaduluduluhan na magkasama pa rin tayo. At sana maabot natin yung mga pangarap na gusto natin sa buhay at matulungan natin yung kanya-kanya nating pamilya. Yun lang. Yan, maraming salamat sa ating caller for tonight na si Ate Jovelyn. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento mo, ng point of view mo, point of view ng isang taong maiiwan. And very hopeful pakinggan yung mga sinasabi mo kanina, no? Na naiintindihan mo naman na kung bakit kailangan niyang gawin yun. So yun, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwentong soon-to-be LDR experience. Maraming salamat. Thank you po. Bye. Good night. Good night. Alam mo, baby, naranasan ko na rin yan yung LDR na tinatawag. Ako nandito sa Pilipinas tapos siya nasa ibang tao. Iba pala yan, sorry. No, para kasing mas masakit yun, yung parang gusto mong i-cancel yung Valentine's this year kung ganun yung mangyayari. No? Ikaw nanda sa bahay tapos siya nasa kabilang bahay. Hapdi, pighati talaga. Kaya bibi, ikaw, nakasama ngayon ang mahal mo. Huwag mong i-take for granted yung moment na magkasama kayo. Huwag mong i-take for granted yung presensya niya lalo na kapag magkasama kayong dalawa. Tsaka isa pa, huwag kang tamad makipagkita. Halimbawa, taga-Taguig ka tapos siya taga Makati pero feeling mo LDR na yon. Ang hirap-hirap na makipagkita. Diyos ko naman. Baka hampasin na lang kita ng eroplano. Matauhan ka lang na konting kembot lang yan kumpara dun sa layo ng mga relasyon na tawid dagat. 'Di ba? At ikaw, Bibi, na nakakaranas ngayon kagaya ng nararanasan at nararamdaman ni Ate Jovelyn. Konting tiis lang. Konting tiis pa. Muli rin kayo magkakasama. Siguraduhin mo lang na lagi mong mapapangalagaan yung tiwala na meron siya sa'yo at ganun ka rin. Magtiwala ka lang din sa kanya. Ngayon na magkalayo kayo, siguro sabihin na natin kamay-kamay muna, dali-daliri, ganyan. O bakit, 'di ba? Yun naman yung ginagamit kapag nagta-type sa keyboard, 'di ba? Meaning kasi noon, usap muna kayo gamit phone. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo, mahalay ka. Ayan, at good luck sa lahat ng mga OFW, mapa first time man yan o mapa sanay na, 'di ba? Again, hindi mo pa rin masasabi or maiiwasan malungkot. Every time na maghahatid ka sa airport, every time na aapak ka ng airport para umalis ng sarili mong bayan. Again and again, ginagawa to para hindi magpakaturista lang, hindi para mag-enjoy lang, kundi para magtrabaho para sa kinabukasan, hindi lang ng sarili mo, kundi para sa mga taong mahal mo. At yun nga yung nakakalungkot isipin, di ba, na kinakailangan mo yung gawin para sa pangarap ninyo. Kinakailangan mo mapalayo dun sa mga taong minamahal mo para rin sa kanila. So tayo na mga iniiwan na mga OFW, pangalagaan natin yung mga pinaghihirapan nila, yung mga binibigay nila sa atin na padala, i-treasure natin yan, i-value natin yan kasi hindi natin alam kung gaano nila yun pinaghirapan. Every time na may sakit sila, tinitiis nila yun, inaalagaan nila yung sarili nila kasi malayo sila sa pamilya. Every time na mayroong okasyon na habang kayo nagsasalo-salo sa Noche Buena, sa bagong taon, sa birthday, kasal, binyag, tandaan nyo na lagi kayong may bakanting plato sa lamesa. Dahil yun sa isang taong kinakailangan mga ibang bansa. Isang tao sa pamilya na nagsakripisyo para sa kinabukasan ninyo. So wag nating isipin lagi na mayaman naman siya. Kikitain niya naman ulit yan. Sige lang, lustay, gastos, shopping. Mano man lang, di ba, na i-surprise natin yung taong to na pag-uwi niya, meron siyang madadatnan na mga napundar niya. Surprise, may bahay na tayo. Surprise, may kotse ka na. Lahat yan galing sa padala mo.
Hindi yung uuwi siya, makikita niya yung bahay niya na ina-expect niyang dingding na pader na bato na sana. Pero pag uwi niya, plywood pa rin. Plywood pa rin yung dingding natin. 10 years ako sa Abu Dhabi. 'Di ba? So, masarap sa feeling yung ibalik natin doon sa taong nagsakripisyo yung mga nagawa niya para sa atin. Kasi hindi biro yun. Okay. Anyways, Bibi, 3 oras na Bibi tayo ang ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitin ka pa dyan. Pero pwede pa rin naman nating ituloy ang kwentuhan, harutan at lambingan sa aking social media platforms. Sa Facebook, Instagram at TikTok. I-search at i-follow nyo lamang po DJ Biboy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Yung nakatabi mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating Bibi Time. Ako pa rin to, ang Bibi mo sa radyo, DJ Biboy Bibo, na mag-iiwan ng awitin para sa'yo na willing to wait hanggang sa makatikim ng pasalubong niyang chocolate. Here's Jonalyn Veray with her song, Maghihintay Ako. Hatid sa atin yan ng istasyong huntahan ng mga young and fresh. Ang 101.1, yes, the best. Good night, Bibi. Mwah, mwah. Yakapin mo. Yes, the